Which of the two did what the Father wanted? Hi, good day, and happy Sunday, everyone. This is Brother Macjon. Tarang, Mac Kinilan. Masunurin ka ba? Sumusunod ka nga ba talaga ng tapat? Kung isa kang magulang o anak, para sa iyo ang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Nagbigay na naman ng talinghaga si Kristo patungkol kung sino lang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ganito ang talinghaga. Inutusan ng Ama na magtrabaho sa ubasan ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang isa ay umaayaw, ngunit nagbago ang isip at ginawa ang utos ng Ama. Wow. Ang isa naman ay pumayag agad sa utos. Pero kalaunan, hindi ginawa ang utos ng Ama. Kung tayo tatanungin kung sino ang sumunod sa utos ng Ama, malamang sasabihin natin ang una. Yes! At ganyan din ang sagot ng mga punong saserdote at matatanda. At sinabi ni Jesus sa kanila na mas mauuna pa ang mga maniningil ng buwis at mga bayaran na makakapasok sa langit kaysa sa mga mapagkunwaring makadiyos, alam ang utos ng Diyos pero hindi ito sinunod. Dahil ang maniningil ng buwis at bayaran ay naniniwala kay Juan Bautismo nang siya'y dumating para ipakita ang katotohanan at sila'y nagbago. Ang mga punong saserdote at matatanda ay hindi naniwala ni hindi nagbago. Brothers and sisters, merong 4 na mensahe ang nais iparating sa atin ni Kristo Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Una, i-challenge our obedience to God. Ang pagsunod sa Diyos ay nakikita sa gawa at hindi lang sa salita. Gusto lang ni Jesus na ipaabot sa atin na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga maling desisyon natin tulad ng unang anak na nagbago ang isip at sinunod at ginawa ang utos ng Ama. Pangalawa, i-challenge our commitment to God. Matuto tayong gampanan kung ano ang binibitawan nating salita. Sabi nga nila, walk the talk. Huwag puro satsat. Katulad ng pangalawang anak na nagkunwaring mabait at masunurin, pero hindi naman pala. Pag sinabi nating, I love you Lord, ipakita mo, huwag puro pasikat para sabihin, righteous ka, holy, banal, huwag kang hipokrito. Third, i-challenge our humility. Huwag po tayong mapagkunwari. Huwag mapagmataas. Katulad ng iniisip ng mga punong saserdote sa Ebanghelyo natin ngayon na para bang sila lang yung tama at hindi nila kailangan si Kristo. At wala silang kailangang baguhin. 4. It is a good news to all of us sinners. Lahat po tayong makasalanan may pag-asang makakapunta o makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi tinitingnan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kung handa tayong maniwala, magsisi, at magbago. Katulad ng maniningil ng buwis at bayaran na hindi naniniwala kay Kristo noong una. Pero nang marinig ang katotohanan tungkol sa kaharian sa langit, sila'y nagbago at ginawa ang utos ng Diyos. Kailangan lang po nating maniwala kay Kristo at magbago. Alam nyo, lahat po tayo ay tinatawag na maging banal. Kailangan lang po na maging akma ang sinasabi ng ating bibig sa ating ginagawa. Alam ko mahirap minsan, but at least always take the best choices. Good luck and God bless us all.